Lina, ayos na ba yung tindahan? Bibili daw ng bigas, sabi ni Aling Nena kanina. Baka dumaan mamaya kaya inayos ko na rin yung timbangan sa garahe para sabay na, no? Oo, Roberto. Ayos na ang lahat. Salamat ha. Ikaw talaga. Kahit pagod ka sa talyeri, iniisip mo pa rin yung tindahan natin. Saka, si Maria din naman yung naghahanap sa'yo kanina pa. Sandali, tatapusin ko lang itong makina ni Mang Isko tapos uuwi na rin ako. Miss ko na kayong dalawa, lalo na yung batang yun. Parang isang araw lang na di makitang tatay eh. Akala mo eh, nag-OFW ako, no? Ma, tingnan mo yung drawing ko. May palay, may bahay. 3 tayo, sabi ni Mama. Kanta daw po tayo palagi. Nakita mo yan, Roberto? Yan ang pangarap ko. Simple lang pero buo, tahimik, at masaya. Hindi ako lumaki sa marangyang buhay, kaya alam ko ang halaga ng ganitong araw na walang sigawan, walang luha, walang takot. Sa baryong ito, sapat ng tunog ng hangin sa palayan at amoy ng bagong saing sa umaga para masabing payapa ang buhay. Si Roberto ay hindi perpekto, pero siya ang tipo ng lalaking uuwi kagad pagkatapos ng trabaho. Marunong maglaro sa anak at hindi nahihiya mag-ayos ng sirang gripo kahit may grasa pang kamay. Ako naman, kontento na sa sari-sari store sa harap ng bahay. Maliit lang pero sapat na para may pambili ng bigas, gatas ni Maria at ulam sa hapunan. O Roberto, may tumawag kanina, si Celia. Si Celia? Bakit? Anong sinabi? Kuya Bangis. Nawalan daw siya ng trabaho sa Maynila. Umalis na siya doon at papauwi na daw dito. Baka raw pwedeng makituloy muna. Ganun ba? Oo naman. Kapatid mo yan eh. Bahay natin to. Walang problema doon. Hindi ko alam kung bakit may kaunting kaba sa dibdib ko noon. Siguro dahil matagal ko nang hindi nakikita ang kapatid kong bunso, si Celia. Laging palabiro, laging may kwento, at laging may hinahabol na mas malaking pangarap. Pagdating niya sa baryo, parang nagbago ang hangin sa bahay. Mas maingay, mas magaan, mas maraming tawa. Si Maria, agad siyang kinapitan. Si Roberto, natatawa sa mga kwento niya tungkol sa syudad. At ako naman, natutuwa dahil parang bumata ulit ang tahanan namin. Hoy, Atelina! Grabe pala dito, no? Ang tahimik, parang ang sarap huminga. Sa Maynila, kahit anong gawin mo, lagi kang may deadline, laging may hinahabol. Ano ka ba, Celia? Dito, simple lang, Celia. Pero, masaya naman kami, di ba? Oo nga, ate. Lalo na si Kuya Roberto, parang ang steady lang ng buhay nyo. Walang arte, walang stress. Ay nako, hindi rin madali pero tiyaga lang saka mahalaga. Buo ang pamilya, di ba? Napansin ko kung paano tumingin si Celia kay Roberto. Parang may halong paghanga na hindi ko agad binigyan ng kahulugan. Akala ko normal lang dahil bihira ng lalaking katulad ni Roberto. Isang gabi, matapos namin kumain, may natirang adobo. Naiwan sa mesa sina Roberto at Celia. Ako naman inaantok na at dinala na si Maria sa kwarto. Hoy, Kuya Roberto! Ay, ang swerte sa'yo ni ate, no? Hindi ka katulad ng mga lalaking kilala ko sa Maynila. Ano ka ba, Celia? Hindi rin siguro swerte. Talagang kami lang talaga meant to be ng ate mo. Sana all! May ganong katahimikan sa buhay at peaceful ang life. May mga nakatago sa usapan nila. Hindi ko na narinig pero may init na unti-unting sumisingaw sa mga sandaling yun. Mga tingin na hindi sinasadya, mga ngiti na hindi napapansin, at mga damdamin dahang-dahang gumigising. Hindi ko alam noon, ang simpleng gabi na yon, ang tahimik na bahay, at ang natitirang adobo sa mesa, ang magiging simula ng isang bagyong yayanig sa buong pamilya. Akala ko,
ligtas na kami sa mundong puno ng tukso at kasalanan. Pero mali pala ako. Sa pinakatahimik na lugar, doon pala madalas nagsisimula ang pagkawasak. Oh, Kuya Roberto, ang aga mo yata. Tapos ka na ba sa trabaho? Hindi ito yung usual na hanggang tanghali ka sa talyer. Lalo na pag maraming nagpapagawa, no? Oo, dapat ganun pero maaga dumating si Mang Erning kaya siya na muna tumapos. Gusto ko rin umuwi at tumulong dito sa bahay Ay nako, kuya, baka naman. Kaya umuwi ka kagad gusto mong tikman ng ginatang bilo-bilo na niluto ko kanina. Sabi ni ate, paborito mo daw yun. Oo nga, paborito ko yon. Pero hindi lang yun. Siyempre, gusto ko rin kayong kasama dito. Alam mo na. Nakaupo si Celia sa bangko. Sa harap to ng tindahan, nakaduster na manipis na parang sinasadyang ipakita ang kurba ng bewang. Hindi siya malaswa, pero sapat na para mapatingin ang lalaking tulad ni Roberto. Noon, hindi ko pa alam na may ibang mata si Celia. Pag siyang tinitingnan kakaiba. Hindi yung mata na parang sa bayaw, kundi para sa lalaking nagugustuhan niya nung una pa lang. Lumipas ang ilang linggo at dahan-dahang nagbagong ihip ng hangin sa aming tahanan. Si Roberto, na dati ay diretso umuwi ng talyer, ngayon nagtatagal muna sa labas. Nagpapahinga kuno, pero humahabol ng matagal sa usapan kay Celia. Tumatawa sila ng mga biro, kwentuhan, tungkol sa Maynila, tungkol sa buhay, tungkol sa kung paano nakakapagod maging adulto. Sa mga sandaling yon, may nakikita akong kakaiba kay Roberto. Hindi ko agad binigyan to ng kahulugan pero sino ba naman ako para magduda agad? Sa isip ko, normal lang siguro na nagkakasundo sila. Siyempre dahil magaan kausap talaga si Celia. Pero hindi ko napansin na sa bawat tawa, sa bawat biro, sa bawat titig na masyadong matagal, may binubuksang pinto sa puso ng dalawang taong hindi dapat nagkatagpo sa ganung paraan. Isang hapon, umuulan ng malakas. Si Roberto at Celia lang ang nasa bahay dahil ako, nagkataong nasa palengke para magbenta ng mga gulay. Biglang nag-brown out. Naku kuya, ang dilim naman. Pwede bang kumuha ng kandila dyan sa kusina? Baka madapa kasi ako kuya. Sandali lang, Celia. Kukuha ako. Baka matapilo ka pa. Sayang ang paa mo, baka hindi ka na makalakad niyan sa palayan. Nang maibalik niyang kandila sa mesa, kumupas ang liwanag ng nagbabagang mitsa. Pero kapalit nito ay nagkaroon ng mas malambot, mas mapanganib na anino. Alam mo kuya, minsan nainggit ako kay ate. Hindi dahil sa gamit o bahay ninyo, kundi dahil sa may lalaki siyang katulad mo. Huwag kang ngang maniwala sa ganyan. Hindi naman ako kasing ayos sa tingin ng mga tao. Hindi mo siguro nararamdaman pero madaming babae maghahanap ng ganto na may security, tapang, tiyaga, gwapo. Hindi yan madalas makita Sa isang iglap, parang nagbukas ang pintuan sa pagitan nila. Hindi ito sinelyuhan ng salita kundi ng katahimikan. Minsan, ang katahimikan ang pinakaunang nagtataksil. Dahil sa katahimikan, naglalakas ng loob ang puso na magsabi ng hindi dapat. Alam mo, Celia, minsan pakiramdam ko hindi ako napapansin. Hindi ng ate mo kundi sa buhay mismo. Parang lagi akong may kulang. Hindi ko lang alam kung saan. Hay, sana kuya may taong makakita sa kulang na yon. At kayang punuan yan. Sa isang iglap, isang dampi, isang halik. Hindi malaswa pero hindi madumi. Pero sapat na para pumutok ang pader ng katapatan nilang dalawa. Mula noon, tuwing dapit hapon, nakikita sila sa pagitan ng mga tuyong mais na parang mga bantay na nagtatago ng sikreto ng dalawang taong kinain ng tukso.
Hindi nila binibigkas ang salitang mahal. Hindi nila pinangalanan ng ginagawa nila. Pero ang bawat pagkikita ay parang apoy na hindi nila kayang pigilan. Sige pa. Sige pa, Celia. Okay ba yan, kuya? Okay? Hindi nila alam na ang apoy, kahit gaano kaliit, kapag hinayaan, magiging apoy na guguhit sa pangalan ng isang pamilya. At kapag nagsimula na ang apoy, mahina, tahimik, at mukhang walang saysay, hindi mo na ito mapapatay nang hindi ka masusunog. Hoy, Roberto! Sa totoo lang, pare, napapansin ka naming mga taga-baryo Parang madalas ka nang gumagala sa hapon, hindi ka tulad dati. Diretso uwi ka, di ba dati? Wag mo akong biruin, Dado. Baka marinig pa ni Lina mga ganyan mo. Saka, sa malapit lang naman ako tumatambay lang minsan Ay, alam mo pare, iba ang mata ng tao dito. Malit ang baryo natin. Mabilis ang salita at mabagal ang limot. Kailangan mong maging maingat. Alam mo naman, kapag may nakita silang kakaiba, gagawan agad nila ng kwento. Nako, Mang Dado, chismis lamang yan. Hindi naman ako bata para hindi alam ang ginagawa ko. Kontrolado ko pa rin ang sarili ko, pare. Huwag ka mag-alala. Sana nga, Roberto. Si Roberto, tumawa lang pero ang ngiting yun ay hindi na kagaya ng ngiti niyang dati. May bahid ng kumpiyansa na parang kaya niyang paglaruan ng apoy at hindi masusunog. Sa bahay, nagsimulang magbago ang temperatura ng hangin. Hindi pa halata pero ramdam na ramdam ko na. Si Roberto, kapag papasok ako ng kusina, bigla siyang lalabas ng sala o biglang magpapanggap na may inaayos sa kahon na gamit. Si Celia naman, mas madalas makihalubilo kay Maria. Tinuturuan mag-drawing, tinatawa sa mga biro. Nung una, nakakatuwa pero ngayon, nagtatanong ng puso ko kung bakit parang may sobrang tensyon na hindi ko matukoy kung saan galing. Isang hapon, habang nagbebenta ako sa tindahan, lumapit si Aling Petra. Ayokong isipin na mahilig siya sa chismis pero isa siya sa mga unang nakakakita ng anomalya. Iha, huwag kang magagalit ha. Baka mali lamang ako. O baka nagkataon lamang pero napadan ako sa palayan kanina. Nakita ko si Roberto at si Celia. Medyo dikit sila naglalakad. Baka wala lang ito pero alam mo na anak, mahirap na kapag napag-usapan ka sa baryo, ano? Baka nagkataon lang po yun, Aling Petra. Sinamahan lang siguro ni kuya niya yung bagong uwi kong kapatid. Hindi ko alam nun kung anong dapat kong maramdaman. Ayokong maging selosa, ayokong maging maramot, ayokong maging misis na nagdududa agad. Kaya ngumiti ako at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Pero mula nun, tahimik na akong naging tagapamasid. Sa loob ng bahay, si Celia unti-unting nagiging kampante. Dumating na yung panahon na pati yung amoy niya ay lumilipat sa damit ni Roberto. Hindi ko agad napansin pero minsan naglaba ko. Naamoy ko yun. Halong pabango at pawis. Hindi ko alam kung aksidente. Hindi ko alam kung sinasadya. Ang mas masakit, hindi ko alam kung bakit kailangan kong tanungin ang sarili ko tungkol dun. Kuya Roberto! Naiwan mo pala yung gamit mo na toolbox dito. Oh, eto. Nilagay ko yung note para maalala mo pag Monday. Ayan oh. Salamat, Celia. Eto, kailangan ko nga to. Ang maliit na papel na yun, nilagay sa ilalim ng screwdriver. Hindi para maalala, kundi para itago. Isang gabi, narinig ko silang nagbubulungan sa labas. Wala namang malaswa pero ang mismong pagkakaroon nila ng sikreto ang bumutas sa tiyan ko. Sana may araw na hindi na ganito, Celia, no?
Yung may lakas na tayo na pumili. Yung hindi natin kailangan magtago. Sana nga kuya, no? Pero, paano? Paano kuya? Diyos ko, ang mga salitang yun ay hindi ko narinig doon. Pero naramdaman ko yun sa mga sumunod na linggo. Sa paglayo ni Roberto, sa pagdikit ni Celia, at sa pagkapit ni Maria sa akin ng mas mahigpit sa gabi na parang may nararamdaman ng bata na hindi pa kayang ilarawan. Sa baryo, walang lihim ang nananatiling lihim. Hindi pa namin alam noon na ang ginagawa ni na Roberto at Celia ay hindi lang usapin tungkol sa puso, hindi lang usapin ng moralidad, kundi usapin na may kapalit. May mga puwersang hindi pangkaraniwan na nakatingin, nakikinig at nag-aabang. At kapag dumating ang singil, hindi lang ang mga nagkasalang tatamaan, pati ang mga inosente. Roberto! Bakit ang tahimik ng bahay? Akala ko ba nasa talyar ka pa? Hindi ko alam kung bakit maaga akong umuwi noon. Walang dahilan, walang masamang pakiramdam, walang malinaw na hinala. Parang may humila lang sa akin pa uwi. Hindi pa lubog ang araw, kakaibang oras para bumalik. Pero naroon ako sa pintuan, hawak ang bayong at handa nang magpahinga. Pagbukas ng pinto, agad bumungad ang eksenang hindi ko kailanman inakala. Lina! Ate! Hindi ko na alam kung alin ang mas masakit. Ang yakap nila o ang gulat na mukha nilang parang mga batang nahuling nagnakaw. Magkalapit ang katawan nila. Walang saplot. Hindi na kailangan magtanong kung anong ibig sabihin ito. Ang mundo ko ay parang nabasag sa sahig. Pira-piraso at walang kahit anong makakapulot pabalik. Lina! Patawad. Hindi ko sinasadya. Nagkamali lang ako. Please, pakinggan mo ko. Lumuhod siya sa harap ko. Hawak ang aking binti na parang yun ang tanging sagot sa kasalanan niya. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Parang may mabigat na bato sa dibdib ko na pumipigil sa kahit anong reaksyon. Ate! Patawad! Hindi ko gusto to. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Naririnig ko yung mga salita nila pero parang galing sa ilalim ng tubig. Lumulutang pero hindi ko maabot. Ang sakit ay hindi lang galit. Ito'y parang unti-unting nilulunod ang puso ko. At doon ko siya nakita. Ama, bakit pa umiyak si Papa? Nakatayo siya sa may pintuan ng kwarto. Hawak ang paborito niyang laruan. Nakatingin sa amin na parang may mali pero hindi niya alam kung ano. Sa sandaling yun, may pumutok sa loob ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita ang anak ko. Ang ganitong klase ng kasinungalingan. Lumabas ka! Tahimik ang boses ko pero ramdamang bigat. Lumabas ka ngayon din, Celia. Ate! Sabi ko lumabas ka. Hindi ako sumigaw. Hindi ko kailangan. Ang katahimikan ko ang nagsilbing hatol. Umalis si Celia nanginginig. Umiiyak. Hawak ang kaunting damit na nakuha niya. Hindi ko siya pinalaya sa baryo. Sa halip, tinuro ko ang maliit na kubo sa likod ng bahay. Dating imbakan namin ng gamit. Doon ka muna, Celia. Hindi kita kaya makita ngayon. Sa mga sumunod na araw, parang may malamig na ulap sa loob ng bahay. Si Roberto, pilit bumabawi. Naglalaba, nagluluto, sinusundo si Maria sa eskwela. Lina, alam kong hindi sapat pero ginagawa ko lahat para patunayan na mahal kita. Hindi ko kayo kayang iwan. Hindi ako sumasagot. Ang bawat salita niya ay parang asin sa sugat. Si Celia naman, palaging umiiyak sa likod ng bahay. Minsan lalapit, minsan magsusulat ng liham ng paghingi ng tawad. Ate, kapatid mo pa rin ako kahit galit ka. Naiintindihan ko. Pero sana balang araw patawarin mo ko, ate. Hindi ko alam kung alin ang mas mahirap.
ang galit o ang awa. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, doon ako umiiyak. Hindi malakas, hindi naririnig. Hawak ko lamang ang rosaryo. Paulit-ulit ang dasal. Hindi ko alam kung humihingi ako ng lakas o humihiling na mawala ang sakit. Hindi lang ako ang niloko. Nabawasan ako. Bilang asawa, bilang kapatid, bilang babae. Ang kasalanang ginawa nila ay hindi lang laban sa akin kundi sa pamilyang binuo namin. Sa paniniwalang pinangahawakan ko ang sinasabi ni Roberto dati. At habang lumipas ang mga gabi, ramdam kong may nagbabago sa loob ko. Ang puso kong dating marunong umunawa ay unti-unting tumigas. Hindi ko pa alam noon na ang katahimikan ko ay hindi paghihilom, kundi paghahanda sa isang desisyong babago sa aming lahat. O, Lina, iha! Huwag mo sanang masamain pero may alam akong matandang babae sa kabilang baryo. Hindi basta-basta nilalapitan. Pero kapag ang usapan ay hustisya, siya ang tinatakbuhan ng mga api. Ano pong klaseng hustisya yun, Aling Petra? Ay, yung hindi kayang ibigay ng dasal lamang. Alam mo na. Hindi na ako nagtanong pa. Sa mga gabing halos hindi ako makatulog, paulit-ulit kong iniisip ang mukha ni na Roberto at Celia. Ang yakap, ang pagtataksil, ang hiya. Kahit yakapin ko ang rosaryo, parang may kulang. Parang may sugat na ayaw magsara. Hanggat walang kapalit ang sakit na dinanas ko. Kaya isang araw, umalis ako nang hindi nagpapaalam. Tinaha ko ang makitinadaan patungo sa kubo sa gilid ng kakahuyan. Ito'y kung saan sinasabing nakatira si Aling Sabel. Iha, matagal nang naghihintay ang galit mo dito. Mauupo ka ba o tatayo ka sa harap ng desisyon mo? Nanlamig ang bato ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pakay ko. Pero parang alam niya na ang lahat. Hindi po ako pumunta dito para manakit kung wala namang dahilan. Niloko po nila ako. Dinurog ang pamilya ko. Ay, ang kasalanan ay mabigat. Ang bigat ay humihingi ng kapalit. Anong dala-dala mo, nene? Dahan-dahan kong nilabas ang maliit na tela. May hibla ng buhok ni Roberto at piraso ng damit ni Celia. Nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam ko, pag nilapag ko yun, hindi ko na ito mababawi. Mabuti. May ugnay. May daan. Nilabas niya ang maliit na manikang gawa sa pagkit. Mukha itong walang buhay, pero sa ilaw ng kandila, parang may matang nakatingin. Ang kulam ay hindi basta-basta sumpa. Ito ay paalala sa katawan ng kasalanan na may singil ang bawat ginawang kasalanan. Ang manika ang magiging salamin ng laman at damdamin ng nagkasala. Hindi po ba ako madadamay dito? Ang inosente ay hindi tinatabla nito. Pero tandaan mo, iha, ang galit ay parang apoy. Kahit hindi ikaw ang target ay pwede ka pa rin mapaso. Nag-aalinlangan ako. Sa isang iglap, pumasok sa isip ko si Maria. Ang mukha niyang nagtatanong kung bakit umiiyak ang ama niya. Aling Sabel, gusto ko lang tumigil ang sakit. Walang sumpang naglalayong magpagaling. Ang sumpa ay naniningil. Sinindihan niyang 3 kandila. Nilagay ang mga halamang tuyo sa mangkok at sinimulan ng bulong. Mahina ngunit mabigat. Parang lumalabas sa lupa mismo. Habang pinibigkas niya ang mga salita, unti-unting tinutusok ng karayom ang dibdib ng manika. Aling Sabel, tama na po. Sapat na po. Huli na ang lahat. Nasimulan na ito at hindi na matatapos pa. Isang tusok pa.
Isa sa tiyan, isa sa likod. Sa bawat galaw niya, parang may humihigpit sa dibdib ko. Hindi ko alam kung awa yun o takot. Tandaan mo, Iha, ang sumpa ay parang utang. Kapag hindi binayaran sa oras, ay lalago. Kapag lumago, hindi lang ang may kasalanan ang sisingilin. Nang matapos ang ritual, pinatay niyang kandila. Isa-isa, bumigat ang hangin. Umuwi ka na, Iha. Huwag kang lilingon dito. At huwag mong hahanapin ang epekto. Darating yan kahit ayaw mo. Habang naglalakad pa uwi, parang may sumusunod sa akin. Hindi anino, kundi konsensya. Sa isip ko, ginagawa ko to para sa hustisya. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong may tinawid na akong linya. At kapag tinawid mong linya ng dilim, hindi ka na makakasiguro kung sino ang lalabas na talunan. Ang nagkaasala o ang humiling ng parusa. Lina, masakit na naman ang tiyan ko. Parang may kumukurot sa loob na hindi ko mapaliwanag. Kanina pa ako pawis. Pawis na pawis. Kahit malamig naman ang gabi. Hindi ako sumagot. Nakatigilid lang ako sa kama. Gising. Nakatitig sa kisame. Ilang gabi na rin ganito si Roberto. Na napapabalik ko sa sakit at ako na nagbibilang ng dasal pero hindi na humihiling. Bandang hating gabi, bigla siyang napaupo. Lina! Tubig please! Paglingon ko, nakita kong sumuka siya sa sahig. Hindi pagkain, hindi apdo, kundi mga gumagalaw, maliliit, maiitim na hindi ko alam kung ano. Ano to? Diyos ko! Anong lumalabas sa akin? Hindi ako napasigaw, hindi ako napatalon. Ang tanging naramdaman ko ay lamig sa batok. Parang matagal ko nang alam na darating ang sandaling yun. Sa kabilang kubo, mas malala ang sinapit ni Celia. Ate, hindi ako makatulog. May nakikita ako gabi-gabi. May babaeng walang ulo na lumulutang sa tabi ng kama ko. Tapos, naririnig ko si Maria umiiyak. Tinatawag ako kahit wala naman siya doon. Ate, tulungan mo ko. Umiiyak siya. Nanginginig. Hawak ang sarili na parang may humahabol na hindi matauhan. Ate, hindi ko na kaya. Parang may gustong bumawi sa akin. Hindi ko siya tinitingnan. Hindi dahil wala akong awa, kundi dahil natatakot ako sa sarili kong nararamdaman. Sa ikatlong gabi, nagsimula ang panaginip ni Roberto. Lina, huwag mo kong iwan. May mga aninong humahabol sa akin. Mahaba ang dila, parang ahas. Nakangiti siya habang nilalamon ako. Aswang! Hindi ko na kailangang sabihin ng salita. Ramdam namin lahat. Ang sumpa ay hindi nabulong. Isa na tong sigaw. Kinabukasan, umalis ni Roberto at Celia nang hindi nagpaalam. Hindi ko sila sinundan. Hindi ko rin sila pinigilan. Sa isip ko, kung may sagot man sa nangyari, hindi na yun yung manggagaling sa akin. Sa dulo ng baryo, sa ilalim ng matandang puno ng bayabas, nakatira si Mang Ernesto. Isang albularyo na kilala sa tahimik na pagtulong at hindi sa pananakot. Umupo kayo pareho. Huwag kayong magsinungaling sa akin dahil ang katawan na ninyo ang nagsasalita. Mang Ernesto, parang may gumagalaw sa loob ko. Hindi ko ito maintindihan. Ay, naintindihan ng kaluluwa mo kahit ayaw ng isip mo. Tinunaw nila ang kandila. Pinatak ang wax sa baso ng tubig. Nabuo ang hugis. May tusok. May guhit. May tila tinik. May ugnay. May galit. May sinadyang saktan. Kayo ay sinumpa. Mang Ernesto? May magagawa pa po ba kami? May lunas ang sumpa. Pero hindi mabilis.
Ang kulam ay pinapakain ng kasalanan. Kung hindi ninyo aaminin ang kasalanan, ay patuloy kayong kakainin ito. Umaamin naman po kami. Hihingi kami ng tawad. Hindi sapat ang salita, iho. Kailangan ng kababaang loob. Kailangan ninyong harapin ang babaeng yung sinaktan at tanggapin na kahit mapatawad kayo, may peklat na may iwan diyan. Tahimik silang umuwi. Pagbalik nila sa bahay, nakita ko ang mga mata ni Roberto. Halo, parang may nawala. Lina, alam kong huli na ang lahat. At alam kong alam mo na rin ang nangyari sa amin ni Celia. Pero, hinihintay mo sigurong sabihin ko ng diretsahan sa iyo. Patawad, Lina. Nagkamali ako. At nagkamali si Celia. Taksi lang kita. At handa akong harapin ang kahit anong parusa mo. Hindi pa ako nagsasalita. Sa loob-loob ko, alam kong ang sumpa ay gumagalaw na parang sugat na binubuksan. Kahit gamutin, may bakas. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, hindi na ako galit. Natatakot na ako. Dahil kapag ang hustisya ay hiningi sa dilim, ang sagot nito ay hindi palaging kayang kontrolin ng liwanag. Ate, patawad. Patawad sa lahat ng sakit na binigay namin sa iyo. Kung pwede lang ibalik lahat ng oras, gagawin ko, pero alam kong huli ng lahat. Nagkaroon kami ng relasyon ni Kuya Roberto. Alam kong alam mo na, pero hindi ko talaga inamin sa iyo. Tahimik lang ako. Nakaupo sa bangko sa harap ng bahay. Hindi ako umiiyak. Hindi rin ako sumisigaw. Parang pagod na ang puso ko sa lahat ng emosyon na dinaanan nito. Hinayaan kong magsalita sila. Hinayaan kong bumuhos ang luha nila sa lupa na matagal nang nakikinig sa aming mga lihim. Ako ang may kasalanan, Lina. Hindi ko pinigilan ang sarili ko. Hindi ko pinrotektahan ang pamilya. Handa akong tanggapin kahit anong parusa mo. Kahit buhay pa. Habang nakikinig ako, may kakaibang kirot sa sikmura ko. Banayad lang sa una, parang pulikat. Napahaw ko sa tiyan ko, huminga ng malalim. Doon ko naalala ang babala ni Aling Sabel na ang sumpa ay hindi pumipili. At kapag ang galit ay humalo sa ritual, babalik ito kahit sa humiling ng hustisya. Tama na! Sapat na! Tumigil sila sa pag-iyak. Nagulat sa tono ng boses ko. Hindi to galit, hindi rin awa. Isang boses na galing sa pagod at takot. Kinabukasan, binalikan ko si Aling Sabel. Hindi na para humiling kundi para magtanong. Aling Sabel, sinabi mo na ang sumpa ay para lang sa may kasalanan. Ba't ako nasasaktan ngayon? Dahil iha, ang galit mo ay nagiging daan, iha. At ang galit ko ang nagpapalakas ng sumpa. Nanlamig ang dugo ko. Anong ibig mong sabihin, Aling Sabel? Hindi lang ikaw ang may hinanakit sa pamilyang iyon. Ang si Celia, ang umagaw ng lupang minana ng ama ko noon. Hindi ko kailanman nakalimot. Ginamit ko ang galit mo para palalimin ang sumpa. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Hindi lang pala akong humihiling ng kapahamakan. May iba pang kamay na humahok sa dilim. Ginamit mo kami, Aling Sabel? Ang sumpa ay laging may kapalit, iha. Ang tanong lamang, sino ang handang magbayad? Umalis ako ron ng nangihinig. Sa gabing yun, hinanap ko si Mang Ernesto. Iha, may lunas pa diyan. Hindi mawawala ang lahat. Ang kulam ay parang sugat. Maaaring maghilom pero may peklat na maiiwan. Sa madaling araw, nagtungo kami sa ilog. Tahimik ang paligid. Walang ibon, walang kuliglig. Tinupad namin ang ritual. Pinaligo sa ilog si Roberto. Sinunog ang manikang pagkit at hinayaang tangayin ng agos ang abo. Lina,
gumana ang pakiramdam ko. Ngunit si Celia, matapos ang ritual, nilagnat. Hindi na siya gumaling tulad ng inaasahan. Nanghina ang katawan niya at sa bawat gabi, binabangungot pa rin siya ng aninong may mahabang dila at matang nagliliyab. Ate, ito na siguro ang kapalit ko. Hindi ko na to tatakasan, ate. Ilang linggo lumipas, umalis si Celia pabalik ng city. Dalang katahimikan at mga multong hindi niya maiwan-iwan. Kami ni Roberto nanatili. Pinili kong patawarin siya. Hindi dahil nakalimot ako, kundi dahil ayokong lamunin ako ng galit. Pero ang tiwala, hindi basta bumabalik. May distansya, may katahimikan, may mga gabing pareho kaming gising. Nakaharap sa kisame, iniisip kung anong klase ng pamilya pa ang mabubuo mula sa basag na piraso. Si Aling Sabel, hindi na muling nakita. May nagsasabing lumipat siya. May iba namang naniniwalang may nakita raw na nilalang sa kagubatan. Matangkad, baluktot at nakangiti sa dilim. Tandaan ninyo, ang kasalanan ay may 3 parusa. Batas, sumpa at konsensya. Kahit aling mauna, darating ang singil. At sa baryong yon, natutunan naming lahat na ang pagtataksil ay hindi lang sumisira sa relasyon, kundi ng kaluluwa. At ang paghihiganti, kahit gaano katamis sa simula, ay laging may lason sa dulo. Wakas. At yan ang istorya ni Roberto, Lina at Celia. Sa bawat pagtataksil, may mata na nagbabantay kahit wala pang nakakakita. Ang galit na pinakain mo sa dilim ay babalik, hindi bilang hustisya, kundi bilang sumpang hahabol sa konsensya mo. At tandaan mo, minsan ang tunay na parusa ay hindi ang kulam o aswang, kundi ang pamumuhay kasama ang kasalanang hindi ka na kailanman tatantanan. Kung nagustuhan niyo ang ating story, please comment yes. At kung meron kayong real life stories na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.